Ayan. Good morning. Ito na naman si Lola. Naglilinis ako ng isda. May binili akong tilapia dun sa naglalako. Nilinisan ko kasi para may ulam kami. Tapos yung mga pusa ko natutuwa kasi ilang araw na silang walang ulam. Ganito ako maglinis ng tilapia. Tinatanggalan ko muna ng mga yan, yung mga palikpik. Inaalisan ko ng palikpik. Ayan. Bago ko kaliskisan, tanggalan ko muna, ginugunting ko muna yung palikpik. Mamaya kaliskisan ko, tapos saka ko tanggalan ng bituka. Kakaiba itong tilapia na to. Iba ang design. Ayan. Madali lang naman na maglinis ng isda pag marunong ka. Yung mga po kung hindi marunong maglinis ng isda, ako sanay akong maglinis ng isda kasi nung bata ako, tagaluto ako, tagalinis ng isda. Pag piyesta nga nung araw, yung lulo ko, di maghahanda siya. Eh nung araw, madamihan pag naghahanda ang mga matatanda. Nung bata ako. Diba? Nakalagay sa batya yung lilinisan kong isda. Ang daming bangus. Gagawin niyang relleno. Tapos, naging tindera pa ako ng isda. Pag wala akong pasok, sinasama ako ng nanay ko sa Malasiki. Titinda ako doon ng sari-sari. Isang tiklis yung paninda kong sari-sari. Saglit ko lang yun mapaubos. Alas 9, wala na akong tinda. Dadating kami doon sa Malasiki, alas 7. Alas 9. Wala na yung paninda ko, ubos na. Gagawin ni nanay, bibigyan niya ako ng bangus. Yun ang ititinda ko uli, yung bangus. Kasi sa kanya yung bangus, sa akin sari-sari. Pag si Lola naman namingwit ng bunor, yung ano ba sa Tagalog yung bunor? Ipapatinda niya sa akin. Pagkagaling ko sa school, sabi niya sa akin, "Apo, itinda mo ito." Sabi niya ganun.
Ang gagawin niya, pag iwahiwalayin niya yung bunor, tumpok-tumpok, niya yung tatalian niya para magsama-sama. Tapos, ilalagay niya sa bilao. Tapos maglalakad ako dito sa baryo. Sisigaw-sigaw ako. Sabi ko, bili kayo ng isda. Sabi ko gano'n. Hanggang maubos yung paninda kong isda. Yung bunor. Di ko alam ang pangalan sa Tagalog. Nakalimutan ko na. Biya. Biya. Ang tawag pala sa Tagalog. Ayan. Una, tanggalan muna ng mga to. Bago mo hiwain. Tapos mamaya tanggalan mo ng bituka at saka kaliskisan mo. Malinis na, hugasan mo na lang. Tinatanggal pati hasang. Kasi kung hindi ko to gagawin, walang gagawin ito eh. Mga apo ko hindi marunong maggawa nito. O tamad sila. Hindi nila hilig. Ayan. Ayan. Wait. Ayan. Malaki ito. Tuwan-tuwa ang mga pusa ko nito. Gagawin ko. Yung iba, sasabawan, yung iba ipipreto. Ako. Ito nga tawag. Hindi ko masasagot yan. Malang sa kamay ko. Wala si Ina at saka si Melody. Ay, wala kaming katubig-tubig. Dalhan nga ako dito. Dinala ni Ina yung PJ mo kahapon. Alin? Yung kay PJ. Yung kay PG? PJ ba yun? Kay JP? Kay Jan Troy? Siguro. Oh. Jan pa. Ha? Nagpadala ako ng isa. Oh. Ano ba yan? Direct na ba na dinideliver niya yung Jan Troy o binabagsak sa'yo? Sa akin pa din. Yan binabagsak. At tingnan mo, ano yung Jan Troy mo? Ayan? Oo. Madidire yan delivery. Oh. Siyempre, kakayong dalawa lang mag-asawa eh. Masakit pa yung daliri kung yung hindi liit ko, naninigas, ang sakit, hindi ko ma-ikot, kaya hindi ako makahalos makapagsapon. Ba't wala si Melody? Ng 4-piece meeting. Oh. After lunch, darating siya. Ay, mamaya pa. Kasi kapag hindi siya umatin ng meeting, 750 ang makakarta sa kanya. Malaki eh. Kaya pinapa-attend ko ng meeting nila.
bumili ako ng tilapia. Mabuti na harang ni Bong. Inaano mo yung yung pansit? Oo, hindi pa panis. Kala ko panis na nga eh. Ilagay mo sa rep. Tapos pag Aalis kami ni Ma dahil bibili kami ng nang, ano bibili nyo? tiles. Kulang yung tiles nyo. Nabili pa naman yung tiles na yan sa billiards. Layo pa. Ubo-ubo na ako. Sige na, tagdadad ko itong cellphone ko, Logan. Sige. Iyo muna dyan kasi may ginagawa ako. Okay. Padalhan mo uli ako. Nung tumawag yung anak ko. Hindi ko naman maiwan tong isda kasi baka puntahan ng pusa. Ay, nako. Pati ng ilong ko, hindi ko makamot. Ayan. Ayan. Yung pinapanood ko, pinapakinggan ko na lang. Ayan. Ayan. Yung naglalako nitong isda, ang dala niya, hipon, bangus, na maliliit. Pag bangus, sa Dagupan ako bumibili. Kasi mura doon. Bago ka. Nakabantay ang mga pusa gawa ng binabantayan nila itong isda. Maligo ka na, Apo. Pumasok ka. Kailangan masipag kayong pumasok, Apo.
Malalaki itong tilapia. Kahapon, maliliit yung tilapia niya. Hindi ako bumili. Kasi mahirap linisan yun. Madami nga. Pero lilinisan mo yung isa-isa. Maganda yung ganito. Malaki. Ilang piraso lang. Ayan. Isa na lang. Ito na lang. Ako'y Ginoo. Ito ang kinalakihan kong ulam. Tilapia, bangus. Saka yung mga sari-sari, yung mga ayungin. Nakakain ako ng galunggong noong araw sa Maynila na, tsaka Dalagang Bukid, tsaka yung mga alumahan. Pero dito sa probinsya, tilapia, bangus, ayungin, biya, ganyan. At saka bugsang. Hirap putulin to. Ginugupit ko eh. Para hindi na ako magkutsilyo. Ito na. Gunting na ginagamit ko. Ayan. Ayan. Tapos tatanggalan ko ng hasang. Ayan. Tinatanggalan ko muna ng bituka at saka hasang. Tapos kakaliskisan ko. Step by step. Ay nako. Paborito ng mga pusa ko to. Nalulungkot ako kasi ilang araw na silang meow ng meow. Eh ang ulam ko gulay. Ayaw nila ng gulay. Naghanap sila ng isda. Kailangan matyaga ka talaga maglinis. Pag hindi ka matyaga maglinis nitong isda, hindi ka makakakain. Sa Dagupan, may nabibilian lang yung malinis na. Pinaliskisan na, tinanggalan na ng hasang. Ugasan mo na lang dito sa bahay. Eh dito, yung naglalako, bahala kang maglinis.
matanggal yung hasang nakadikit ng husto. Ayun, matanggal din. Tapos iluluto ko to, lalagyan ko ng kanin, saka ko ipapakain sa puso. Ilulutuan ko yung mga pusa. Ito, andito sila sa tabi ko, nakabantay na pinapanood nila ako. Pinapanood nila ako naglilinis ng isda. Nakatingala din sila. Yung tatlo nandito, si Chubby wala. Wala yung matanda kong pusa. Yung tatlong teenager. Yung nandito. Hindi sila nananampa. Kasi alam nila pag makita nila yung pamalo, alam nila. Kaya hindi sila disiplinado itong mga pusa ko. Hinihintay nila kung kailan mo sila pakakainin, kahit nandiyan yung may ulam sa lamesa. Hindi nila kinukuha. Kasi katulad yung isang pusa namin, sumampa siya, kinuha niya yung isang hiwang manok. Kasi bumili sila ng chicken joy. Gumuha ng isa. Ang ginawa nung apo ko, ikinulong siya doon sa banyo. Miyaw siya ng miyaw. Hindi siya pinaliguan ko, hindi. Kinulong siya doon. Buhat noon, hindi na siya nananampa. Alam niya na may kasalanan kasi siya. Ayan. Ang tataba nito ng tilapia. Ayan.
Mahirap magkaliskis. Nakadikit. Ayan. Kaliskis na lang. Tapos hugasan ko na. Tapos hugasan, aasinan ko. Para hindi masira. Bago ko ilagay sa rep. Yung iba, iluluto ko na. Nakadikit yung kaliskis. Dikit na dikit. Madami-dami rin itong nabili kong tilapia. Ito pag hindi ko ito nilinisan. Naku, walang maglilinis sa mga apo ko. Ayan. Ay, naku. Ilan? 4 na lang. Tapos na rin. Pero nanghihina na ako sa pagkatayo ko. Pero pipilitin ko pa rin natapos to. Hindi pwedeng iwanan ko to. Pupuntahan ng posta. Ay, naku. Ayan. 3 na lang. Ayan. 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 Isa na lang. Ayan. Itong bitukan ng isda at saka hasang. Iluluto ko to. Papakain ko sa mga alaga ng pusa. Para may ulam sila.
ko pag luluto ko yung ito. Lagyan ko ng kanin. Ayan. Para may pagkain tong pusa. Kasama na din yung aso. Ilalagyan ko pa pala ng asin para may lasa. Okay. Wala na din akong asin. Bibili rin ako ng asin. Anay! Alis kayo dyan, maapakan ko kayo. Luluto ko pa. Mamaya kayo kakain. Magluluto pa si Lola. Ayan. Saan ko kaya ilagay ito? Saan lalagyan ko ng isda na ko? Mga kuting, ay niluluto ko pa yung pagkain nyo. Mga kuting-ting, niluluto pa ako ng pagkain nyo. Alis dyan, maapakan ko kayo. Magagalit kayo. Linisan ko itong paglalagyan ko ng isda bago ko ilagay sa rep. Gutom na itong mga alaga kong pusa. Ayaw na nilang umalis dito sa tabi ko. Binabantayan nila ako talaga. Nililinisan ko na rin itong para mailigpit ko yung kutsilyo, yung gunting bago ko iligpit. Kailangan malinis. Kasama yung ginamit mo, iiwanan mo na lang. Masamang ugali yun. Kailangan yung ginamit mo, yung mo, iwan. Ngayon, lilinisan ko naman itong tilapia. Uhugasan ko na. Ayan. Bago ko iligpit. Likas naman ngayon. Ayan o. Ugas. Tapos lalagyan ko ng asin ito para lalagyan ko ng asin para hindi masira. Teka. Haluin ko yung pinapakulong kong pagkain ng pusa.
para masarap ang kain nila. Ayan. Tuloy hugas. Pulo na yung kain ng pusa. Kailangan hugasan mabuti. Bago mo itabi, kailangan linisan mo na. Para pag iluluto mo na lang. Kasi pag yung itinabi mo hindi mo pinalitisan, hindi mo tinanggalan ng bituka. Pag tinanggal mo sa freezer, matigas na yung kaliskis na kadikit na. Kaya kailangan ngayon pa lang habang sariwa, mo na, linisan mo na. Para pag luto na lang. Ayan. Isang hugas pa para sure na malinis. Exactong 12 pieces. Ayan. Ngayon naman, aasinan ko na. Aasinan na ni Lola. Luto na yung pagkain ng pusa. Palalamigin ko na lang. Ganyan. Aasinan ko. Para hindi masira. Bago ko ilagay dito. Ayan. Ayan. Inaasinan ko na. Para pag magluluto, hindi mo na aasinan. Hindi pa masisira. Kahit na ilagay mo sa rep. Ayan.
Ayan. Tapos na. Ayan. Ayan, malinis na. Ilalagay ko na sa ref. Ito naman pinagtrabahuan ko siyang lilinisan ko. Lilinisan ko yung sangkalan. Ganyan, si Lola, pagkatapos magtrabaho, kailangan lilinisan niya yung kanyang ginamit. Yung sangkalan, itong kaldero, itong lababo, mga kutsilyo, saka yung gunting para malinis. Pag kailangan gamitin, malinis na. Pati itong lababo para hindi malansa. Kailangan sabunin din. Ganyan si Lola. Ayan, oh. Nililinisan ko itong aking ano. Ayan. Pati giripo nililinisan ko. Itong giripo ko. Siyempre yung marka ng sabon. Para kuminta. Ayan. Ayan, si Lola. Ganyan si Lola. Pagkatapos ng trabaho, yung pinagtrabahuan niya, lilinisan niya. Para hindi malangsa. Mga ako ko hindi nila kaya kung pag nagtrabaho sila, yung pinagtrabahuan nila, andyan, iiwan na nila katulad nitong sangkalan, kutsilyo, kaldero, ano na nila yan. Palibasa mga bata pa kasi hindi sanay sa trabaho. Kasi ako sanay sa trabaho kasi ng bata ako ang gumagawa dito, tapos namasukan pa ako. Oh, siyempre, pag namasukan ka, siyempre katulong ka doon sa trabaho mo lahat. Ayan. Hindi malansa dito sa lababo. Asan ba yung takip? Ilalagay ko sa rep itong isdang nilinisan ko kasi mamaya ko pa iluluto. Ayun, may pagkain na ng pusa. Ayun. Pusa at saka aso.
Ito, ulam mamaya. Lalagay ko sa rep. Ayan, oh. Yan ang laman ng rep namin. Wala. Ay, Ginoo. Ito. Tapos na ako dito sa kusina. Pag sinampahan ninyo yung pagkain nyo doon sa kawali, mainit pa yun. Pasok kayo. Mamaya kayo kakain. Oo. Ayan, manunood na ako. Yung vlog ko pinapanood. Ayan. Ay, doon ako sa may terrace. Meron pa pala akong binabad. Mamaya ko lalabahan. Pahinga muna si Lola. Pahinga muna ako. Napagod ako. Ganyan ang gawa ni Lola. Sa totoo lang, tayong matanda, hindi na tayo makatagal na nakatayo. Madali na tayo mapagod. Pinipilit ko lang gumalaw. Kasi wala namang gagawa dito sa amin kung hindi ako. Yung anak kong kasama dito, yung widow, trabaho siya. Tapos, kasama ko dito, apo. Hindi naman sila marunong maglinis ng isda. Lagay ko muna dito. Ayan. Naka-ready na yung sabon ko. Ayan. Mamaya ko na ibababad. Napagod ako. Ayan yung mga nilabahan ko. Nakasampay. Ayun, meron pa ako isa sampay. Hinihintay kong umalis itong garong para may sampay ko doon sa may sampayan ako ng kumot kasi sobrang taas yung doon, wala kami sampayan na tinanggal nila yung sampayan. Ang mayroon yung alambre ang doon sa sobrang taas, hindi naman pwedeng isampay doon ng kumot. Tsaka pobre kama. Bumili ako ng sampayan, yung stainless. Nilalabas ko yun pag mabigat ang isinasampay ko. Doon ako nagsasampay. Mamaya ko gagawin uli kasi papahinga muna. Pahinga muna ako dito. Nasabit ako, may nakaalala sa akin. Ayun yung mga pusa kumakain. Yung dalawa. Kumakain yung dalawang pusa. Ay, naku. Pero yung niluto kong pagkain nila, yan, kinakain nila yung tira nila kagabi. O bagong lagay nung anak ko kanina. Ay, nga, bagong lagay kanina kasi nag-almusal sila. Yung tira pinakain. Ulam nila itlog. Mamaya ko ibibigay tanghalian nila yung niluto ko kasi mainit pa eh. Hindi naman din nila makain kapag ganyan mainit. Kaya patigil-tigil ang trabaho ko. Pero gumagawa ako dito, hindi pwedeng hindi ako gagalaw. May naglalako ng pandesal. Ayun, naglilibo.
rolling store, hot pandesal, malunggay. Yung isang apo ko hindi pa pumasok. Yung isa walang pasok. Ito naman nandito. Hindi ko alam kung anong time ng pasok niya. Ay, naku. Ganito ako pag yung nagsipasukan na wala na akong kasama. Ang kasama ko ito mga pusa. Ay, naku. Hindi ko nilalabas yung duster ko. Kasi malapit na rin matuyo eh. Kahapon ko pa sinampay yan. Diyan na lang siya. Kasi pag nilabas ko, ipapasok ko na naman. Diyan na lang siya hanggang matuyo. Ay, Ginoo. Mahirap pag matanda ng tao. Nakaabang na itong mga pusa. Nakatingin sa akin. Hinihintay nilang pakainin ko sila. Asan yung iba eh? Ayun si Chubby. Nagsasanbiting si Chubby. Ayun o. Oh. Ayun si Chubby. Chubby! Chubby, Chubby! Oh. Ay, nako. Si Hypin at saka si Chubby. Ayun si Das. Andun si Das. Das. Hypin. Chubby. Si Chelsea nandun sigurado sa loob. Baka andun sa kwarto. Ay, nako. Ay. Wala nga akong makausap. Hindi ako lumalabas. Ayaw ko naman magtambay sa labas. Kasi siyempre iniisip ko, pag nasa labas ako, walang tao dito sa bahay. Maraming trabaho. Maglilinis. Magluluto. Ay. Yun na nga eh. Ini-invite ako mag-refill. Hindi ako napunta. Kasi kaya ko pa naman mag-refill. Kaya lang iba na pang matanda. Siyempre, madali na mapagod. Katulad nitong ginagawa ko, naglinis ako ng isda. Tapos, pahinga na. Eh pag nandoon, hindi ka pwede magpahinga. Kasi dire-diretso yung pagsabon mo ng galon, paghugas mo ng galon, kakargahan mo pa, o sisilyuhan mo pa. Hindi pwedeng ititigil mo kasi kailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Dahil marami kayong dideliveran. Kaya pagod-pagod ang katawan. Kaya nung may sakit yung anak ko na trangkaso, nagsabi siya sa akin, ayun, sinamahan ko. Ako ang pumalit sa kanya na nag-refill. Tatlo kami nag-duty. Pag wala ako doon, 4 sila nag-duty. Minsan 3 sila. Pero kadalasan 4 kasi 2 taga-deliver. 2 naiiwan doon sa refilling. 1 taga-sabon. 1 taga
andun sa loob, babanlaw, magkakarga, magsisilyo. Ayun. Doon ako sa loob nakalisting, magbabanlaw. Tapos magkakarga, magsisilyo. Yun ang trabaho ko doon. Minsan nga noon, nasubukan ko mag-isa nag-refill. Kasi itong anak ko, wala silang mag-asawa. Ayun ang kasama ko doon. Yung mister ko at saka yung pahinante namin. Yung taga-buhat. Ngayon, yung taga-buhat, habang wala pang deliver, magsasabon yun. Ngayon, pagdating dun sa loob, ako, natataon na. Yung mister ko nga, pinagawa niya yung sasakyan. Di wala siya. Nasa talyer. Yung pahinanti wala din, umalis. Pupunta doon pag oras ng pagkain, pag oras ng merienda, oras ng tanghalian, oras ng merienda. Ay naku, Diyos ko. Nainis ako. Hindi siya nagsabon. Pag oras ng pagkain doon siya lilitaw. Tinatakasan ako, di mag-isa ako nagtrabaho doon. Taga-sabon, taga-banlaw, taga-karga, taga-silyo, taga-buhat. Trabaho ko lahat, pati magbuhat. Kasi hindi naman pwedeng hindi mo buhatin. Kasi pag napuno na doon sa lababo, siyempre, ilalagay mo doon sa labas yung iba. Sa may pasimano sa labas. Yung iba, ibababa mo doon sa sa may loob. Paghihilirain mo doon. Kung saan yung natatapos mo dapat, i-dispose mo kung saan mo may lagay. Minsan ilalagay ko doon sa garong. O 2 garong yung lalagyan ko doon sa labas. Buhat-buhat ko yun. 9 of 6 na ako Malapit na ako mag-70 noon. Pero mo, bubuhatin ko yung galon-galon. Ilang galon yun. Hindi lang naman, marami kang galon na bubuhatin. Hindi lang 50 pieces na galon ang bubuhatin ko. Ay, nainis ako. Nung pumunta doon. Oras ng merienda. Ang ginawa ko, sinaraduhan ko. Yung alam niyang padating na sila. Padating na yung may-ari. Yung anak ko tsaka manugang ko. Saka pumunta doon. Ang ginawa ko, sinaraduhan ko. Sinarado ko yung refill. Yung nagre-refill ako doon mag-isa sa loob. Nainis ako. Wais. Pag wala dyan ng amo, alis din siya. Pag alam na niya padating, biglang lilitaw. At saka oras ng pagkain. Nainis ako, hindi ko siya pinakain ng dahil iniiwan niya ako. Bahala siya. Kaya nagalit ako. Mahirap yung trabaho. Sa tubig, mahirap magbubuhat ka ng galon. Siyempre, pag hindi mo bubuhatin yung galon na nilinisan mo, yung kinargahan mo, hindi ka makapagkakalpa. Kailangan bubuhatin mo yun. Ay, naku. Hanggang ngayon, kaya ko pa naman magbuhat. Kaya lang, siyempre mahirap na. Kailangan nag-iingat na tayo.
malutong na yung mga buto-buto. Mamaya na-dislocate pa yung buto ko. Ay di, hindi na magtatagal ang buhay ko. Aayay-ayay na ako. Ay, naku. Kaya, dito na lang ako sa bahay. Kaya ko yung trabaho doon. Kaya lang, ayaw lang ng mga anak ko magtrabaho ako kasi matanda na ako. Matandaan din ako. Yung mga suki namin, alam ko kung sino ang mga nagbayad at hindi pa. Yung papadeliver, alam ko, ginagawa ko, sinusulat ko. Tapos pag yun na-deliver na yun, tapos ko na-reveal na, chinicheck ko yan. Tapos pag nagbayad na, nilalagay ko doon yung bayad nila kung magkano binayad, tapos paid. Meron akong notebook. Ganun na itinuro ko doon sa anak ko. Kung ilang pesos ang order, kung na-deliver na, chinichikan ko. Pagbayad na, nilalagay ko kung magkano yung binayad, tapos pinipaid ko, gano'n. Pag inabot ang galon, nilalagay ko ng NP, no pay. O, pag yung nagbayad na, nilalagay ko kung magkano binayad, tapos paid. Gano'n. NP, pag inabot ang galon, wala pang bayad. Ibig sabihin, no pay. Ngayon, pag nagbayad na, lalagay ko doon kung magkano yung halaga ng tubig at ibinayad, ilalagay ko doon, tapos yung price, katulad ng 5, lalagay ko doon 100 paid, gano'n. Ngayon, pag hindi nagbayad, nakalagay doon, utang. Tapos may listahan. May listahan kami na yung mga nakautang. Kung ilan ng utang. Nakalagay ang pizza. Ganyan ang tinuro ko doon sa anak ko. Isulat kung ilan ng utang. Inutang niya. Katulad ngayon, nagpa-deliver ng 5. Nakalagay doon 5. May ilalagay ko doon sa nakabukod ng mga utang. Nakalagay doon utang. Nakalagay din ang pizza. Ganun. Kaya pag nagtanong sila, magkano nakuha ko? Ay, nakasampu ka na, 200. Bayadan ko na. Ganun. Ganun din nung nagdi-deliver ako sa school. Pupunta ako sa bawat room. Good morning po. Kuha kayo ng tubig. Ay, naikuha kami ng 4. Sabi gano'n. Ayun. Padadalan ko doon sa pahinanti ko ng tubig. I-deliver doon sa room. Punta na naman ako doon sa kabilang room. Ganun. Pero kung sino yung lumapit sa akin na teacher na nagpapadeliver, yun ang binibigyan ko weekly. Once a week silang deliveran. Yung na yun, nag-umpisa ako sa una, isang teacher lang. Nung may lumapit sa akin ulit na teacher, naging 2. Nung may lumapit uli na teacher, naging 3. Nung may lumapit na naman na teacher, nadagdagan. Hanggang nag-request na sila ng dispenser. Wala silang dispenser. Ngayon, bumili ako ng dispenser. Binibinta ko sa kanila. Katulad ng bali 10 months to pay ang pagbayad nila kasi katulad pag order nila
ah, June. O katulad umpisa na pasukan, June. Ayan. Magda-down na sila noon. Pag-abot ko sa kanila ng dispenser, magda-down na sila. Katulad ng kuha ko ng, binta ko sa kanila ng 6,000. O, 600 ang ida-down na nila. O, next month na naman, 600 na naman. Hindi tubig yun hindi tubig yun. Yung dispenser yun. Kung magkano ang kuha ko, ganun ko binibigay din sa kanila. Pero, kasi kung ipapahiram ko naman ng ipapahiram ko yung dispenser, lugi naman kami. Kasi, mura na nga ang 20 isang deliver ko nung araw. Ay 25. Oh. Kaya marami sila, hindi ko kakayanin. Kasi una, nagpahiram yung anak ko. Ay nung madaming order, sabay-sabay sila, hindi kakayanin. Ngayon, ang inalok ko para maging sarili nila yung dispenser, hulugan na lang nila. Magda-down sila, tapos hulugan nila ng 10 months. Ganun lang ginawa ko. Sa puhunan, kung magkano ang bili ko, yun, para maibalik naman yung pera ko. Ganun ang ginawa ko. Kaya dumami ang customer ko. Marunong si Lola, marunong makipag-deal. Hanggang dumami ng dumami, magmula sa Science High School hanggang doon sa high school na 3 klase yung high school nila doon Tapos hanggang sa grade 11, grade 12. Ang daming room. Umaakit ako hanggang 4th floor, 2nd floor, 3rd floor, hanggang 4th floor. Nagugulat nga yung teacher, ay nay, ba't pa kayo umakyat? Sabi nga Tapos kukunin ko yung galon doon na makita naman ng mga estudyante na buhat-buhat ko yung galon. Ay, kanya-kanya silang tulong hanggang walang matira sa akin. Sabi ganun, Lola, kami na magbubuhat dyan. Bit-bit ko yung basyong galon doon sa pababa. Kaya, over-exercise ako. Biro mo yung araw-araw. Isang linggo akong, dala-dala kong tubig, 30 pieces. Minsan mahigit pa, 33. Minsan ikinargahan ko nga ng 40 kasi nagsabay-sabay silang walang tubig. Oo, 40 pieces. Mahigit. Hindi alam ng asawa ko. Ay, nako. Ganyan. Isang, yung, ano ba ang tawag doon sa sasakyan na, Mitsubishi, tapos may kargahan sa likod. Yun. Yun ang, namin, ang driver yung asawa ko. Tapos may pahinanti ako isa. Tapos o sila ang dalawa ang tagabuhat ko. Ganun. Kaya, doon ko nakikilala yung mga teacher. Paglalapit sa akin, Ma'am, ano pong pangalan ninyo? Sabi ko na,
pag nag-order ng ng dispenser, ma'am, pakisulat po yung pangalan nyo tsaka cellphone number kasi pag dala-dala ko na para matawagan ko kayo. Kasi hindi ko alam kung nasaan kayo. Kaya kailangan makuha ko ang number niyo. Ganon ang ginagawa ko. Basta pag pumunta ako sa bawat room nila, yung mga estudyante rin, nilalabas na nila yung mga galon nila. Pag nakita na nila ako. Minsan, estudyante ang kaharap ko. Wala doon yung teacher. Estudyante ang kaharap ko. Sila ang mag-order sa akin. O minsan, binabayaran nila pag wala doon yung treasurer nila. Uutangin nila next week ang bayad. Ganun. Nililista ko pag utang at kung sino yung kumuha na bata. Ay nako. Tapos, ang ginagawa ko, pinapamerinda ko yung asawa ko tsaka yung pahinanti ko. Ako naman, kain naman ako ng lugaw. Kakain ako ng lugaw. Minsan, ice cream. Doon ako na diabetes sa ice cream. Kasi, 10 piso yung nasa cup. Kakain ako. Pag nasarapan ako, nagdudouble ako. Ganun. Yung mister ko naman, soft drinks at saka hamburger. Minsan pag yung nakasingil ako sa dispenser ko. Nililibre ko sila sa McDo. Pinapakain ko sila sa McDo. Tuwan-tuwa yung mister ko at saka yung pahinanti ko. Kasi dapat wala akong business doon. Dapat yung tubig lang yung sa anak ko. Ngayon, dahil hindi niya maibilihan ng dispenser, ako ang nagpahulugan ng dispenser kasi wala na akong maipahiram na dispenser. Ngayon sabi ng teacher, kukuha daw sila ng dispenser sa akin pero kuhulugan nila kasi wala silang pangkas. Ngayon, ibibilihan ko hanapan ko yung teacher ng dispenser. Camel yung binibinta ko. Nung umpisa, ang binta ko 6,000. Tapos nung tumaas, naging 7,000. Tapos nung tumaas, 8,000. Taon-taon tumataas yung dispenser. Naku, pag yung may laro yung katulad ng sila, ba yun? Yung mga Girl Scout pupunta sa isang lugar. Biro mo, ilang galon tubig yung dala-dala ko doon. I-deliver ko, hahanapin ko kung saan sila nagaan ng mga Girl Scout. Pag Boy Scout naman, ganun din. Kaya hindi nawawala ang galon ko ang ginagawa ng teacher. Pag may bumiling estudyante doon sa mga Girl Scout, kung sino yung bumili, iiwan yung ID para siguradong ibabalik niya yung galon. Hindi sila mawalan ng galon. Gawa ng sagot ng teacher. Kasi ang kadil ko teacher. Ngayon, pag sinuli na yung galon, balik din yung ID. Ganun. Kaya walang nawalang galon. Pag yung run pan din.
kuha sila. Naku, ang dami kong deliver, hindi lang 30 pieces na tubig ang deliver ko. Kaya pati yung napasok ko din, ano ba yung tawag yun sa na yun. Hanggang sa Astrodome. Nakapag-deliver ako doon pag yung may sila doon. May party sila doon. Tatawagan na ako nung teacher. Kung sinong in charge. Minsan madam, minsan sir. Ang nag-order sa akin. Ngayon, pag papunta na ako doon, tatawagan ko na, sir, malapit na kami, andito na kami sa ganon. Sige po, padating na po ako, wait nyo na lang ako dyan. Pag-deliver ng tubig, bayad agad yun. Ganon. Binabayaran nila agad. Ngayon, dito na ako sa bahay. Sila na ang doon. Hanggang principal kumukuha sa akin. Nagustuhan nila yung tubig ko. Masarap daw, iba raw ang lasa. Tinatanungan nila noong araw yung mga customer ko anong hinahalo, bakit masarap. Wala. Lang, dumadaan lang sa machine. Kasi pag maganda ang machine mo, masarap din ang tubig. May ultraviolet pa yan para siguradong malinis yung tubig. Andito ako sa labas. Nagpapahinga ako. Habang nanonood ako ng TV, pinapanood ko yung sarili ko dun sa TV. Andito ako nagpapahangin kasi napagod pa ako. May time na ang ganda-ganda ng pakiramdam ko. Ngayon hindi pa ako nakapag-exercise. Yung mag-i-exercise ako, i-video ko. Hindi pa ako nakapag-exercise. Ang ko na lang. Yung paglalabak ko. Ganon. Pag makikita nyo, dito ko lilinisan sa terrace yung lalagyan ko ng pinggan. Kasi hindi ko na kayang umupo doon sa labas. Kaya dito sa terrace ko lilinisan. Sabay linis din ng terrace. Linis ng pinggan, linis ng terrace. Meron akong biniling panlinis ng dingding. Yung map para sa dingding. Bumili ako sa Shopee. Bumili rin ako ng duster ko sa Lazada. Yung sa Shopee ko naman nakita yung panlinis. Ayun, papa-assemble ko muna doon sa mga apo ko. At makikita nyo akong naglilinis ng dingding. Ganyan si Lola. Gusto ko malinis lahat. Ayoko yung marumi. Gusto ko may ginagawa ako. Pag gusto ko ipagawa yung banyo, pa-repair. Meron akong biniling tiles doon. Nilagay ko doon sa ilalim ng lababo. Ipapagawa ko doon sa
pamangkin ko kasi karpintero at saka ito manugang ko. Silang dalawang pagagawain ko pag ano. Sasabihin ko siya sa anak ko. Eh, binili akong tiles. Tapos yung lababo kong nabasag yung tiles. Kasi sukat ba naman yung galing freezer na karne. Yung apo ko doon siya nagpukpok. Eh, matigas yun. Nabasag si tiles. Hindi naman nila pinapagawa. Hindi pinapagawa ng anak ko. Kaya ako, papagawa. Papalitan ko ng tiles. Bibili pa ako ng tiles. Siguro mga ilang tiles yan. 1, 2. Kung hindi 3, 4 na tiles yung kailangan ko. Yung malalaki. Malalaking tiles yun. Tapos yung palpak na banyo ko na ginawa nung karpinterong palpak. Papapalitan ko. Gagawin ko ng patayo. Hindi na pahiga. Tapos babantayan ko talaga na kailangan matapos kasi palpak na nga, nakahiga na, hindi pa tinapos. Makita nyo, eto. Ilan taon kong pinagtisan, siyempre walang pera. At saka, andito na kami mag-asawa sa bahay. Eh, ang asawa ko ayaw mag-CR sa iba. Eh, siyempre mabubugnot yun. Ayan ang itsura ng banyo ko. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo ginawa. Oh, ayan. Oh, di ba? Kapangit. Oh, ayan. Oh. Ang pangit, di ba? Oh, tingnan mo. Oh. Sus, Ginoo. Nagtiis ako. Doon ko nilagay yung mga tiles na binili ko ay sa ilalim ng lababo. Doon ko itinabi. Ang ginagawa ko para hindi ako mabigla sa gastos. Talagang matalino si Lula. Dahil wala siyang, mahirap lang ang buhay. Wala siyang pangkas, yung madudukot agad. Katulad niyan, gusto kong ipagawa yung sa banyo. Nagtitingi ako ng tiles. Iniipon ko muna. Oo, ganun. May kulang pa doon kasi yung sahig wala pa. Tapos yung dito sa may lababo wala pa. Yung sa dingding kulang pa. Kaya iipunan muna ni Lola yan. Step by step. Ngayon, ang hihingin ko sa anak ko yung pambayad sa karpintero at sa kabuhangin sa simento. Yun ang hihingin ko sa mga anak ko. Bayad sa karpintero, buhangin, simento. Iipunin ko muna yung tiles ko. Pag kumpleto na, saka ko ipapagawa. Siyempre, mahirap lang tayo. Gusto natin maganda. Kailangan pag-ipunan mo. Kung wala kang ipangkakas, yung biglaan. Ngayon pag katulad binigyan ako, pagpunta ko ng mall, titingi ako ng tiles. Siyempre ang hahanapin ko yung kapareho ng design nun. Ganun. Maayos lang yung banyo ko. Paunti-unting trabaho.
sige na. Mamaya na uli. Bye-bye. Suportahan nyo ako. Subscribe nyo ako sa YouTube. Subscribe. Lola Dels. Hanapin nyo ang Lola Dels. Bye-bye.